Sa isang mahalagang pagdinig sa Senado, nabunyag ni Pangulong Bongbong Marcos ang katotohanan hinggil sa iligal na gawain ng kanyang administrasyon. Matapos ang mga matinding tanong mula sa Senador, inamin ni Marcos na may mga pagkukulang sa kanyang pamahalaan sa pagtuliksa sa kriminal at sa laban kontra iligal na droga. Maliwanag na sabi niya ang katotohanan na tila walang nagawa ang administrasyon sa mga isyong ito. Dahil sa mabigat na pahayag ng Pangulo sa Senado, muling umingay ang usapin hinggil sa kanyang administrasyon. Maraming nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa nangyaring pagdinig. Ang tanggapan ng reaksyon mula sa publiko ay umabot na rin sa mga panawagan para sa pagsasara ng PIDEA. Ang ahensya dapat sanay naglilingkod sa pagsugpo ng iligal na droga sa bansa. Ang naging resulta ng nasabing pagdinig ay nag-iwan ng maraming tanong at hinanakit mula sa sambayanan. Sa pangunguna ng Senado, inaasahang magsasagawa ng mas malalim na investigasyon upang makilala ang buong katotohanan at mapanagot ang dapat managot sa mga di makatarungang gawain sa loob ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Baka mamaya yung mga movement plan natin sa West Philippine Sea. Kaya nakaabang na yung mga Chinese doon, binubumba tayo, baka may nag-leak dyan na informasyon na nandun na, nag-move na. Kasi kahit na unmarked yung sasakyan natin, nalalaman pa rin nila. Of course, they have the technology. Namomonitor nila yan through their satellite, pero may posibilidad pa rin na mayroong unauthorized disclosure ng inyong mga classified documents dyan, particularly yung mga movement plans ninyo. So, ito'y napakahalaga po na dapat nating malaman ang katotohanan sa likuran ng isyu na ito. Pangalawa, yung tungkol sa seizure ng napakalaking halaga ng shabu doon sa Batangas. Alam natin sa buhay ng pulis, damn if you do, damn if you don't. Kung wala kang mahuling shabu, walang kwenta kang pulis. Kapag may nahuli ka, napakalaki nga, marami pang mag-speculate at magawa ng mga theories na ganon. So, masakit din para sa isang operative na tayo'y ina-accuse ng kung ano-ano pa. So, kaya kailangan natin to set the record straight, malaman natin kung ano talaga katotohanan, at kung may pagkakamali man, dapat makorek ito. Kung may pagkakamali. Just like yung estimate. Yung estimate na yan, na from 1.9 ay naging 1.4 sa actual. Well, estimate lang naman yan, pero dapat yung, as I've said, gusto nating maganda, malaki yung impact ng ating operation. Minsan, nag-overestimate tayo. Pero sa atin, wala lang yun. Ako, wala akong pagdududa sa inyo. Wala akong pagdududa. Pero sa ordinaryong tao, kapag yan ay nabalita at nasaksakan ng mga komento, ang tao ngayon mag-iisip, isipin mo, yung point something of a gram ng shabu, that would mean the billability or non-billability of the case. Magdepende rin siya ng point 1. Pwedeng makapag-bail yung suspect or hindi makapag-bail. Before I continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor, for coming over. To provide you a quorum. Thank you, Your Honor. So, yun pa yung sinasabi nilang, nawawala, from their term, nawawalang 500 kilograms of shabu. Hindi naman talaga nawawala dahil nga sa estimate lang, wrong estimate ang nangyari, di ba? So, dapat maklaro natin ito dito. At pangalawa, yung bagong pangyayari ngayon, na tayo palaging, yung supply ng shabu ngayon, galit na galit tayo hanggang ngayon, galit na galit tayo sa mga Chinese. Dahil sila ang palaging nagdadala ng shabu dito sa ating bansa. Ngayon pala, ibang nationality ito, mga puti na. May American na, meron ng Canadian, at this is a new monster
na nadidiscover natin. At ang source, hindi na daw galing sa China or sa yung sinasabi nating triangle na yan, kundi Afghanistan na naman daw. So, ito ay dapat nating pag-aralan at ayusin para mag-improve tayo sa ating trabaho. At alam natin, yung mga Coast Guard, meron din silang sariling issue dahil sa kanilang kinalalagyan ngayon at kanilang mga capability status. Lahat na i-take up natin ngayon. So with that, I would like to yield the floor to Senator Francis Tolentino for his opening statement. No opening statements, Your Honor. Thank you, Senator Tolentino. So, first off is unahin natin muna kasi yung drug hole sa Batangas ay meron tayong you want to say something, sir? I will give you the floor. Senator Binhor Abalos. Maraming salamat po, Senator Chairperson Bato de la Rosa and the Vice Chairperson, Senator Francis Tolentino, sa lahat po ng mga kasama ko rito. Magandang umaga po. Una-una, kami po ay nagpapasalamat sa hearing na ito upang maibahagi namin ang talagang nangyari. Mamaya po ipapakita namin ang lahat, mula umpisa, yung video. And videos cannot lie. No? Papakita po namin lahat ng circumstansya rito. At of course, aside from this, is moving forward, ano yung mga polisiyang dapat baguhin natin? Ano yung mga kailangang tulong particular ng Coast Guard dahil sa nakikita po natin dito ay ginagamit talaga ang dagat. No? Ano po ito? At later on, Senator Bato, no, sana ay maunawaan nyo rin na mayroon tayong mga masisira na pag-uusapan at siguro mas mamaya, mas mabuting pag-usapan na lamang natin sa executive session po. Maraming salamat po muli. Thank you, sir. Yung sabi mo na video palabas, sir, sa executive session na yun? O dito? Hindi po, baka pwedeng Dito? ipalabas ko na po. Okay. Okay? Yes, sir. Please, Kumsek, please administer the oath to all our resource persons. Thank you, sir. May we request all our guests and resource person to stand up and raise their right hand? Lahat po, sir. Yeah. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing? Thank you very much. Please take your seats. Thank you, Kumsek. So, first we will tackle yung kuwan ka, sir, Secretary Binhor. Okay lang kung unahin natin yung PDLX, then sunod na yung itong Batangas? Okay o lang. meron ka pang lakad? Kung may lakad ka, unahin. Baka pwedeng mauna na po. Unahin yung, Opo, okay. Sandali lang naman po ito. Okay, Mr. okay, sir. Senator. Okay. Unahin natin yung Batangas, Shabu Hall. Who would like to brief? PNP? Meron kayong briefing dyan? Yes, Ikaw, sir. Ikaw ako na po magsasalita po. Okay, Opo. please go ahead. You have the floor, sir. You have the floor. Muli, maraming salamat, Chairperson Senator Bato de la Rosa, at sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood po ngayon. Ito po ay noong Abril 15, higit kumulang 7:30 a.m. Sa isang checkpoint ay meron pong nasabat na sa official way ay kulang-kulang approximately 2.3 kilograms o nakakalaga ng approximately 9.68 billion pesos worth of shabu. No? Gusto ko lang nilawin, tama po kayo, Mr. Senator, dahil napakalaki po nito. Sabihin na natin may issues, no? Pero on record, isa po ito sa pinakamalaki na naganap sa ating bansa. Now, let me show po to you yung pong mga nangyari dito. Audio, please. Video. Okay. Can we have the video, please? So, papakita namin sa video na itong... No, wala yatang connection. No. Yeah. Bakit meron dito? Diyan wala. Tingnan yung connection dyan. Yan po. Nawawala. Yun. Internet ba ho? Okay. So, pasensya na po kayo, Senator. Mas minabuti po kasi namin pakita ang aktual na video at Mas larawan maganda, sir. Mas para maganda. mas makita ng ating mga kababayan ang aktual pong nangyari. Yan, Okay. sabay-sabay kasi yung hearing ngayon, kaya marami nag-aagaw ng
Opo, opo. gawa sa internet. Opo, mukhang picture po natin yung nasa TV. Okay. Okay, yan. Ayan po. Okay. So, ito po yung... Connection lang siguro. Baka ho, kable lang yan, ano? Maraming salamat po, Yes, sir. Chair Please continue. Bato. No? Anuhin ko na lang po, pagpapatuloy ko po, inuulit ko po, ito yung nangyari noong higit kumulang 7:30 ng umaga, approximately 7:30, noong April 15 sa Alitagtag, Batangas. Nagkaroon po noon ng checkpoint at nasabat po rito ang isang photon na van. No? Ngayon, pagkasabat po nito, hindi na ho nilayo yung van. Kung saan po nahuli yung van, itinabi na lang sa bangketa. Kaya kung makikita nyo po yan, yan mismo yung arrested suspect, no? Yung nandirito po kanina, si Mr. Sarate, no? Para malinaw ho sa lahat. At inintay muna ang tatlong tinatawag na testigo. Ito yung Prosecutor Rosa Patulot Besadillas ng Department of Justice, Alfredo Mertola Jr., ang barangay captain ng Pinagkrusan Alitagtag, at Lito Rendora, ang media representative. Sa ating mga kababayan, ito po'y importante para itong tatlong testigo ito ay napaka-importante to make sure na talagang in compliance sa batas ang ginagawa. Dito po, pakibalik lang muna, please. Pakibalik lang. Kanina po, yan, kita nyo si media, pakibalik mo pa. So bago buksan, ayan, pakibalik mo pa. Isa pa. Balik mo lang. Before. Yan, kita nyo, nakasarado. Yung mismong suspect ang pinagbuksan para malinaw ito sa publiko. No? Klarong-klaro po yan. No? So, sir, categorically you can declare that there was no pilferage. Wala po. Walang And pilferage. these pictures, at hindi lang po, Mr. Chairperson, hindi lang itong picture, I'm sure maraming media na dyan na Okay. kumukuha na po ito. At before that, Mr. Chairperson, meron pong tape yan na nakapaligid na secured ang area. Thank you. Napaka-importante po nun. We will make sure na ito'y ayon sa batas dahil malaki po ito. Gusto namin makulong talaga ang mga tao pong ito, Mr. Senator. Please continue. Opo. So ngayon, next please. So ayan, nung binuksan niya na, nakita nyo. Maraming tataka, paano pinagkasya dyan? Ayan na po ang best proof, ang litrato mismo. Talagang nasa loob po itong mga drogang po ito na nagko-contain ng illegal drugs. Next please. Ngayon, ito po yung media, no? Na dino-document ang seized illegal drugs prior to its unloading, kasama pa ang dalawang testigo. Next. Yan. Ito na yung actual video. No? Kung makikita po ninyo, ito'y ang RD, ang PRO4A, ang OIC ng Alitagtag, NPS, and the media witness and the other witnesses were present in the area while the seized illegal drugs were being unloaded from the van. Pansinin nyo yung sticker na yung kulay dilaw, yan po is to make sure talagang nakahiwalay po yan. So open to the public po ito. Wala pong tinago ang kapulisahan dito. Okay? Next please. Yan.
So ayan po, yung suspect, parating hindi po nawawala yung suspect at yung PD ng Batangas. Nakita nyo, napakarami po talaga yung binabang mga droga na yan. Next, please. So ayan po, no? Next. Ngayon, pagbaba po niyan, may tinatawag tayong initial screening test, no? Ito yung tinetest, no? Muli, andyan po ang tatlong representante, ang Department of Justice, ang barangay captain at ang media, para ma-check kung talagang shabu po ito. At ito nga ay nag-positive. Next, please. Pagkatapos, ito pong tatlong testigo na ito, kasama yung arrested suspect, andyan lang po sila. Hindi po sila umalis dyan. Kano katagal ito? 2 gabi po sila nandyan. Hindi po sila umuwi. Napakahirap na trabaho po nito. No? So, andyan po sila. Next. Ngayon, pagkatapos po mabilang po lahat yan, nagkaroon na po ng final kung ilan po ito, nagkaroon ng on-site inquest proceeding na, was conducted by the provincial prosecutor ng Batangas noong April 16 na. Accused was assisted by a member of the public attorney's office. No. Okay, next. 15 ba yun? 16. Okay. So ito po yung mugshot nung ano, kasi marami nagsasabi bakit naka-blurred. Kasi po sinusundan po natin yung protocol po ng human rights, no? Hindi po namin pwedeng ano. Anyway, andyan naman yung pangalan niya and public records po yan. Next. At ito po, baka sinasabi hindi nakakulong. Talagang nakakulong po yan, no? Nasa Batangas Provincial Jail. Ngayon, yung And yes, in sir. fact, andito siya ngayon, di ba? Dinadala natin dito ngayon. But Yes, sir. because of the request of the RD that doon na lang sa executive session kausapin. Anyway, at least nakita ng mga tao nandito siya. Nandito po Andyan siya, yan. At andyan. nakakulong po yan. Nakakulong siya, facing Yes, sir. charges. Ano mga kasong file siya? Dalawa po, ito po yung paggagamit ng maraming mga plaka ng, kasi maraming plaka at pagtatransport po ng droga. No? At ano pa ba ibang charges, Jim? So yun na yun. Okay. So yun po, section Recently, nakakulong siya sa Batangas po. Batangas Provincial Police. Police Provincial Office. Yes, sir. Okay, thank you. So ngayon, so siguro naman sa ating mahal na chairperson at sa ating mga kababayan, klaro po ito, these pictures are available, they're part of the evidence, ipapakita namin that we have really complied, the RD and of course the PD, all the police, no, we have complied with the three-witness rule and the technicality, yung chain of custody. Mahirap po iyan kasi magkamali po dyan. Ngayon, yung tanong, yung estimate na yan. Kung titignan po natin, nangyari po ito yung 7:30 ng umaga. Ako po yung nasa kumpil ng anak ko nung tinawagan ako. Pagpunta ko roon, hindi ko nga akalain ganyan kadami. Mga 12 o'clock ng tanghalian. At tapos, marami na hong media. So I was given a briefer. So sabi namin, mga ilan ba ito? Sabi ngayon ng PIDEA, I think it was Asek Kumba, Renating Gumban, who said that, well, approximately mga ano po yan, mga 2 tonelada. Sabi ko, sigurado ba ho kayo? So it was in the briefer. Pero inuulit ko, hindi mo naman, kasi makikita, matatansya rin sa dami. So, tinatansya. Ibig po sabihin nitong approximate, no, tansyado, tansyahan lang po yan. Hindi namin sinasabi yun na po. In fact, kung pwede lang po, Mr. Chairperson, yung sinabi ko noon, baka pwede paparinig ko lang po sa publiko ngayon. Jean, please. Ang nahuling mga droga ay more or less, no, ayon sa estimate ng PIDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito, mga 2 tonelada. 2 tonelada. At ito'y more or less nakakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price. No? Kung ating tatansyahin po ito. Muli, lahat sinasabi ko, ito'y lahat approximately o higit kumulang. So, Ang nahuli kung makikita nyo, paulit-ulit na po ako. Approximately, estimate, tinatansya, estimated, higit kumulang. Lahat ng klaseng lengguwahe, ginamit ko na po. No? So sana po, ang sa akin lang, Mr. Senator, tama po kayo, napakahirap nitong laban sa droga. Isipin nyo na lang kung ito'y pumasok sa merkado, ilang mga bata ang sisirain ito. Pero yung nagtrabaho dyan ng ating kapulisan, yung ahong kapitan na naging major, binabati ko siya dahil hindi lang yung pagod ang ginawa nila. Mr. Senator, ito'y buwis buhay. Ibang klaseng mga tao to, hindi mo masabi yung safety ng pamilya nila, yung safety nila. So yun lang naman ang hinihiling ko sa publiko. Please, no,
Basta kami, kung ano pa man, we will continue with our work. At lalabanan namin ang droga. We promise you that, Mr. Senator. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you, sir. Thank you for that briefing. Your Honor, meron lang sana akong ano. Well, I will recognize you later. Actually, sa next topic na tayo, Yes. I will recognize you if I need your opinion. Hintay lang muna sandali. General Lucas, so this operation was not the nature of operation. Purely checkpoint operation na nagkabulagaan, random operation, or intelligence-driven operation, or what? Sir, before I will answer your question, please allow me to read my opening statement. To the esteemed members of the honorable body, the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chaired by Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa, the Secretary of the Department of the Interior and Local Government, Secretary Benjamin Abalos Jr., sir, maraming salamat po sa suporta. Director General Moro Virgilio Lasso of PDEA for the technical support, sir, maraming salamat din po. Fellow officers from the Philippine National Police, pleasant morning to all of us. On behalf of PRO Calabarzon, we wish to extend our appreciation in this invitation, an opportunity for us to inform the public of what transpired on April 15, 2024, that eventually led to the seizure of more than 1 ton of meth, commonly known as shabu. In response to the marching order of the Chief of the Philippine National Police that the PNP should be visible on the streets, the PRO identified strategic areas were to set up checkpoints operation to assist in the public and preempt lawless elements from the various activities. It is during the conduct of checkpoint operation last April 15, 2024 at around 7:20 a.m. by the members of Alitagtag Municipal Police Station along Barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. The team, led by Police Captain Luis De Luna Jr., was able to flag down a silver photon passenger van with plate number CBM 5060, with several plate numbers found in front of the passenger seat and loaded with sacks containing clear plastic containers with white crystalline substance. Examination conducted by PDEA confirmed the same to be shabu. At exactly 9:15 in the morning, I informed the Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, of the discovery of the illegal drugs. Ang instruction po niya is to secure the suspected illegal drugs. For 43 hours, I acted as the ground commander from the time of unloading until the official turnover to PDEA in Quezon City. The driver of the flag-down van was later identified as Mr. Ajalon Michael Sarate, who claimed to have no knowledge of the illegal drugs confiscated in this operation, was arrested and subjected to on-site inquest proceedings on April 16, 2024 for violation of Section 5 of Republic Act 9165 and Section 31 of Republic Act 4136, as several plate numbers were initially found inside the van. The confiscated illegal drugs were continuously inventoried in accordance with existing laws for almost 35 hours. Likewise, backtracking of the CCTV footages were undertaken, which led us to Nasugbo, Batangas, where the illegal drugs were offloaded from a sailboat. Operatives were also able to identify the true identity of the arrested suspect and his cohorts, who were in 3 separate vehicles found to be in convoy with the intercepted photon van. Lateral coordination with the other law enforcement agencies were made for further verification of the suspect and other identified personalities. At this juncture, I would like to take the opportunity to publicly acknowledge the assistance and support extended to us by Honorable Edelberto Pungos, the Mayor of the Municipality of Alitagtag, Batangas, Honorable Alfredo Mertola, the Barangay Chairman of Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas, and all the members of their council. The traffic enforcers who directed the flow of traffic under the heat of the sun, members of the Batangas Prosecutor's Office and media practitioner,
our witnesses during the almost 35 hours of continuous inventory. Wala pong tulugan ito, Your Honor. And most of all, the people of Barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas, who stayed with us for almost 43 hours. During that time, the PNP... Kenneth, excuse me. What do you think, bakit umabot ng 43 hours? Sir, because of the volume po, sir. Volume. Opo. Napakarami. Yes, sir. Tapos yung weighing scale ninyo, isa-isang dadaan doon. Yes, sir. Because nung tinanong namin, sir, yung prosecutor kung pwedeng by 10 na lang, sir, hindi po sa pumayag because yung confiscated drugs po, sir, nakalagay individually sa plastic container. So one by one, bawat plastic lagay sa weighing scale. Yes, Bawat Your plastic lagay ganun. Yes, Your Hindi Honor. pwede yung isang buong sako nilagay nyo doon. Hindi po, Your Honor. Okay. Thank you. Kaya umabot ng 43 hours. Yes, sir. Continue. During that time, the PNP experienced the hospitality of the people of Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Your Honor, if during our presentation, you will notice some lapses in our courses of action, please guide us, help us, because on that day, everybody was overwhelmed because of the large amount of illegal drugs confiscated. Dahil kung hindi, sino pa ang magtuturo sa amin? Sino pa ang magtatanggol sa amin? In my previous appearances in this honorable body, lagi ko po kayong naririnig na less than 1% lang of the 230 strong PNP personnel ang naliligaw